So, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoisy. Another update na naman to patungkol sa WPS nating mahal. So, from Melv's Castle. Actually, may nakita ko na tong video ito na si Mr. PBBM nakipagsagutan siya doon sa Chinese general. Like, sinupalpal niya talaga. Like, sobrang satisfying. So, yan yung panonorin natin from Melv's Castle. So, yun, ang title ng video ito, China. Nagpapanik na takot na sa Asia. NATO pahiya lahat ng China General walang palagi. So, yan yung panonorin natin. So, yun bago natin simulan. Melv's Castle. Support nyo yan. Tapos, syempre, kung type nyo ng mga ganito reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoisy. So, hindi na natin to patatagalin pa. Baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, China nagpapanik na takot sa Asia. NATO or NATO, pahiya lahat ng China. General, walang palagi. Like, satisfying to eh. So again, like, comment, share, subscribe. Start. Not intend to yield. Filipinos do not. Hindi titigil ang Ulit. Filipinos do not. I do not intend to yield. Filipinos do not. hindi I do not intend to yield. Filipinos do not. So no, hindi kami susuko dyan. Walang magi-giveaway. Hindi ganyan yung Pilipino. 'Di ba? Tuloy. Nice. tigil ang Pilipinas. Papanindigan yan ni Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng agresibong pagbanta ng China. Hindi kami papatinag dyan. Sinabi yan sa harap ng 40 matataas na opisyal ng Defense Departments and Ministries. Dito pinahiya ni Pangulong Bongbong Marcos ang buong Kawawa tong taong to eh. Sinupalpal ng maigi or ng mabuti. Chinese official. Imagination nyo lang ang 9-dash line claim ng China. Di katulad ng West Philippine Sea na inaward pa at inaangkla sa International Base Rules Order. Tama, yung 200 nautical mile pa lang sinusunod yan ng international Tapos bigla silang, no, this is our 9-dash line. 9-dash line yung mga mukha niyo. Lines that we draw in our waters are not derived from just our imagination, but from international law. In this solid footing and through our clear moral ascendancy, we find the strength to do whatever it takes to protect our sovereign home, to the last square inch, to the last square millimeter. Buong mundo ang nakatutok kay Grabe, square inch, square millimeter. Kahit ganyan kaliit, guys. No, wala kaming isusuko dyan. Nako, mas lalong iiyak yung China nito, men. PBBM. Si Pangulong Marcos lang naman ang nag-iisang Pangulo ng Pilipinas na nagsalita sa Shangri-La Dialogue Defense. Dito walang katakot-takot na kinundina ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang animoy iligal, pwersahan, mapangharas at agresibong galaw ng China Coast Guard na walang habas na lumalabag sa karapatan ng Pilipinas. Tama, kung wala ka namang ginagawang masama, bakit ka matatakot? Diba? Nagmumukha ka lang guilty niyan kapag magpapadala ka sa takot. The life-giving waters of the West Philippine Sea flow in the blood of every Filipino. We cannot allow anyone to detach it from the totality of the maritime domain that renders our nation whole. Binigyan din rin ni Grabe. Hindi ko alam yun na napapalakpak yung mga taong doon I mean, yung mga tao doon. Like, grabe. Sa Pilipino talaga yan, man. Go, PBBM! Pangulong Bongbong Marcos na pag may nasawid dyan na sundalo o mga Pilipino, magkakagulo talaga tayo, China. Tama. The Filipino citizen is killed by a willful act. That is, I think, very, very close to what we define as an act of war. And therefore, we will respond accordingly. Alliance. Is that a red line? Almost certainly it's going to be a red line. Yan yung totoong presidente, men. Hindi nagpapadala sa banta. Hindi, kaya na ba natin Pilipinas? Kaya na ba? Si Senator Robin, yung may picture si PBBM at si Zelensky, yung presidente ng Ukraine. Maghanda na daw Pilipinas, something like that. Grabe yun Grabe yun. Di ko ini-expect na yun yung sasabihin niya. 'Di ba? Sabi nga dito ni PBBM,
we will respond accordingly. So kung ano yung ibabato nyo sa amin, yun din yung ibabalik namin sa inyo. Ganun dapat kasi bansa to min. Hindi to civil lang na Philippines, mga tao sa Pilipinas versus tao sa Pilipinas. Ibang usapan na to, bansa to. Need nating manindigan kung ayaw nating bulihin tayo habang buhay. Goodness. Ikilabutan na ang China. Paunti-unti raw kasing bumubuo si Pangulong Bongbong Marcos at US ng NATO sa Asia. Nababahala raw ang China na baka gumawa tayo ng gulo. Pero ba't matatakot ang China? Ang main goal nga ng US ay free at open Indo-Pacific region. Kung walang agresibo at mapanglamang sa kapwang China, edi wala tayong problema. So bakit madali lang naman yan, China. Hey you, China. What you have to do is just, follow international law. And then, we're all happy. Diba? Pa-English bigla eh. Yun, nababahala ng sobra China. My question is the United States planning to build a NATO line system in the Asia-Pacific region? As to whether or not we're trying to create a NATO in the Indo-Pacific, countries of like-minded countries with similar values and a common vision of a free and open Indo-Pacific, diba? Are working together to achieve that vision. And we've strengthened relationships with our allies and partners, and we see other countries strengthening their relationships with each other in the region. Di min, feel ko lang naiintindihan naman ng China kung ano yung gustong mangyari ng Pilipinas at ng US. It's just, wala lang talaga. Ganid lang talaga sila. Di talaga nila iso-surrender yan. Aware naman sila na yun nga, sabi nga ni PBBM, di ba na, kasi to itong lugar na kiniklaim nyo as South China Sea, maraming nagtitrade dito or dito kadalasan dumadaan yung mga barko na for trading ata yun, nakalimutan ko. So, bakit nyo aangkinin yan? Kasi guys, if ever na maklaim talaga yan ng China lahat, wala na. Sana tayo dadaan, di ba? Yan lang naman eh. Actually, I think, aware yung China kung ano talaga yung gustong ipaglaban ng US at Philippines. It's just, wala. Ayaw lang talaga nilang, bitiwan yan kasi gahaman nga sila. This is goodness. But it's because they have a common vision and common values. And we will continue to do those kind of things going forward. Ito ba yung weak leader na sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Sagot! Weak leader ba yan? Ako minsan naguguluhan ako sa inyo. Kasi kapag weak leader ka, wala kang ginawa, weak leader ka. Tapos kapag magpakita naman ng pangil, kaya na ba natin? Good luck, Pilipinas. Maghanda-handa ka na, Pilipinas. Ewan, saan ba tayo lulugar? Nilalabanan ang paghari-harian ng China. Kayo, anong masasabi nyo sa pagmamamukha sa China na kahit maliit na bansa ang Pilipinas, di kami papatalo sa inyo? I-komento sa baba ang inyong salobi. Solido yun. That's solid, man. So, yun lang naman from Melb's Castle. So, original video link in the description box below. So, supportan nyo yan, Melb's Castle. Then, like, comment, share, subscribe. Also, Filipino IC. Before you leave on our YouTube channel, like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun. Walang kaduda-duda. Ganun talaga. Ganun talaga tumatakbo yung some kind plan ng Pilipinas at US. So, minsan mapapatawa ka na lang talaga na grabe yung China. Hindi mo talaga mawari kung ano na yung pinaglalaban nila or siguro yung China, unaware sila na lantaran na yung pagkaganid or pagkagahaman nila. Like, kahit na sabihin nila, no, this is Renai Joe, this is ours, 9-5 or whatsoever. Kahit anong pagsasabihin nila dyan, ang tingin sa kanila ng buong mundo, wala eh. Magnanakaw sila, sakim sila, ganid sila, or whatsoever. Like, I think aware talaga sila na tama nga yung bakit pa sila nakikipag dun sa international court, di ba? Kung kung hindi din naman nila susundin. So parang yan sige, we will
go to international court. Tapos yun, nung natalo, ayun, hindi pumayag. Nagsiiyakan. Unghing talaga. Tapos yun, yung Chinese general din, natawa din ako sa kanila kasi wala sobrang trying hard nila. I think pinadala sila ng China ba na, kayo, punta kayo doon. Kayo yung magtanong doon na gisahin nyo. Lumalabas, naribat sila ni President Marcos at ng US. So wala pa rin, nagmumukha pa rin talaga silang eng-eng. Tapos yung huling sinabi dito ni Melvs Castle, gusto ko yun, yung sabi niya, ito ba yung sinasabi nyo na weak leader? Diba? Weak leader daw guys, pero kapag pumapalag naman or maghahanap naman ng way para maayos yung bansa, umaaray naman. Like, ayaw nilang bumango yung yung pangalan ni President Marcos eh. So kayo, do you think weak leader pa rin ba yun? Comment down below. So kung weak leader para sa inyo si PBBM, ano yung some kind explanation nyo or saan nga ba siya totally nagpapaka-weak leader? Comment down below. And then, kung para sa inyo strong naman, then comment down below. Mr. President BBM is so very strong president whatsoever. Diba? Yun lang naman. So, again, Melvs Castle, Filipino Easy. So, like, comment, share, subscribe. Filipino Easy is out.